Kwento ng isang ex-convict na pinilit na magbago, ngunit hindi siya nakaligtas sa mata ng ibang taong mapanghusga. Ngunit ginulat niya sila sa ginawa niya sa bandang huli. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Mahigit 10 taong nakulong itong si Darwin nang masangkot siya sa isang nakawan at nagresulta pa iyon sa pagpanaw ng 2 sibilyan. Sa pangyayaring iyon ay itong si Darwin ang nadiin kaya nabuntong sa kanya ang sisi at kasalanan. Sa unang 2 taon niya sa kulungan ay hindi siya nakakalampas sa mga kaguluhan. At sa tuwing masasangkot siya sa mga away, ay palaging sakit sa katawan lang ang dala nun sa kanya. Hanggang isang araw, nagkataon na nakausap niya ang pari na palaging bumibisita sa kanila at ginawa niyang magkumpisal sa kanya. "Ano ang atin anak at naparito ka?" Sambit ng pari sa kanya. "Father, gusto ko po sanang magbago. Pero hindi ko po alam kung saan ako magsisimula." "Ano po ang gagawin ko, Father?" Mahinahong tugon naman ni Darwin. "Masaya ako anak at ikaw mismo ang lumapit sa akin para sabihin yan. Hayaan mo at tutulungan kita sa pagbabago mo." Sa puntong yon ay tinuruan ng pare na iyon kung ano ang mga gagawin nitong si Darwin para magbago. At simula rin sa araw na iyon ay walang pinapalampas na misa itong si Darwin at naging magkaibigan pa sila ng paring tumulong sa kanya. Sa isang taong paninilbihan ni Darwin sa Panginoon ay nagawa niyang magbago at ituwid ang buhay nito. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na nakapaglaya na itong si Darwin. Ngunit nang makauwi na siya'y pansin niya ang mga taong naiilang at umiiwas sa kanya. Isang araw nga ay may nakita ito siyang isang batang naglalaro. Dahil sa gustong makipagkaibigan nitong si Darwin ay nilapitan niya ang batang iyon at kinausap. Naging maganda naman ang pag-uusap ng dalawa at binigyan pa niya ito ng makakain. Ngunit naputol lang ang pag-uusap ng dalawa nang biglang sumipot ang ina ng batang iyon. "Hoy Justin, bakit ka nakikipaghalubilo sa kanya? Halika dito at uuwi na tayo." Nalungkot si Darwin sa mga sandaling iyon. At ang isa pang mas nagpalungkot dito sa kanya ay nang marinig niya ang sinabi ng babaeng iyon habang papaalis na ang mga ito. "Ayaw ko nang makita kang nakikipag-usap sa ex-convict na yun ha. Delikadong tao yon. Mamamatay tao ang lalaking yon." Sa puntong yon ay inintindi na lang at hinayaan na lang ni Darwin ang mga panghuhusga ng ibang tao sa kanya. At nagpatuloy pa rin siya sa paggawa ng kabutihan. Isang araw, nasorpresa na lang itong si Darwin nang bigla na lang siyang bisitahin ng paring tumulong sa kanya. "Darwin, kamusta ka na anak?" Pambungad na wika ng paring iyon. "Father, ikaw pala. Pasok ka po." "Ito po, patuloy lang sa buhay kahit na may mga taong hindi ako tanggap." Saad naman ni Darwin. "Hayaan mo lang sila anak at huwag kang mapagod sa paggawa ng kabutihan. Darating din ang panahon na matatanggap ka rin nila." "Maraming salamat po, Father." Hindi na tumagal itong pari sa bahay ni Darwin dahil sa may importanteng lakad pa itong pupuntahan. At agad ay nagpaalam na ito sa kanya. Sa maikling oras na pagkikita nila'y naging masaya na at nabuhayan itong si Darwin. At ang isang magandang balitang hinatid sa kanya ng kaibigan niyang pare ay binigyan siya nito ng isang oportunidad na makapagtrabaho sa isang fast food chain. Sa gabing iyon ay pinag-isipan ng mabuti ni Darwin ang oportunidad na iyon. Magiging maganda kaya ang pagtatrabaho ko doon? Matatanggap kaya ako nila doon kahit na isa akong ex-convict? Bahala na. Subukan natin kung anong kalalabasan.
Mga salitang tumatakbo sa isipan ni Darwin habang nakahiga ito. Kinaumagahan ay agad na pinuntahan nitong si Darwin ang address ng kumpanya na binigay sa kanya ng kaibigan niyang pare. At doon ay namangha siya at natuwa sa kanyang nadatnan. Dahil nang nakausap siya ng manager doon, ay sinabihan siyang karamihan ng mga makakasama niya sa trabaho ay mga gaya niyang ex-convict na sinisikap na magbago kahit na hindi sila tanggap ng lipunan. Agad na nagsimula itong si Darwin sa kanyang trabaho at doon ay naramdaman niya ang saya at pagiging welcome. Isang taon rin ang lumipas na naging masaya itong si Darwin sa naging trabaho nito. Kahit na doon sa tinitirahan niya ay pilit pa rin siyang nilalayuan at iniiwasan. Hanggang isang araw, habang papauwi itong si Darwin ng bahay niya ay di niya inaasahang nakita niya ang batang unang naging kaibigan nito na tumatawid sa daan. Ngunit habang papatawid itong bata ay hindi niya napansin ang isang rumaragasang kotse. Nang mapansin iyon ni Darwin ay dali-dali niyang tinakbo ang batang iyon at tinulak papalayo sa rumaragasang kotse. Ngunit ang kapalit pala ng pagkaligtas niya sa bata ay siya naman ang mababanggaan. Agad na nawalan ng malay itong si Darwin dahil sa pangyayaring iyon. At isang linggo rin ang lumipas bago niya naimulat ang kanyang mga mata. Sa pagmulat niya ay nagalak at nasorpresa itong si Darwin nang makita niyang pinapalibutan siya ng mga taong dati ay ayaw sa kanya at nilalayuan siya. At sabay-sabay ay mga itong nagpasalamat sa kabayanihang ginawa niya. At kinantahan pa nila ito siya dahil sa kaarawan rin pala niya sa araw na iyon. At simula sa araw na iyon ay natanggap na ng mga tao sa paligid niya itong si Darwin. At nang nakabalik na siya sa normal niyang ginagawa ay naging normal na rin at matiwasay ang araw-araw niyang pamumuhay. Naging mabuting kaibigan nila itong si Darwin at marami siyang naitulong sa komunidad nila para sa ikakaganda nito. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihin na ex-convict ang isang tao ay wala na silang karapatang magbago. Tandaan po nating lahat tayo ay nagkakasala at lahat tayo ay may pag-asang mapatawad at magbago.